maayong aga, maayong buntag. Kaeli, ano lang special na greeting sa mga kababayan ko sa Bicol kasi Peña Francia Fiesta ngayon. Kaya sa atin po mga kababayan, mga Bicolano, maray na aga sa Indugabos, saka Happy Fiesta. Opo. Okay, so yun nga, sigurado napakaraming mga tao ron at yan po ay dinadag sa taon-taon. Nandun ako Kaeli. Nandun ako nung Biyernes. Opo. Kasi yung Biyernes, siya yung umpisa, yung second Friday of September, umpisa siya, translasyon ang tawag, yung image Kaeli nung Virgin of Peña Francia dinadala, galing sa Basilica papunta sa Cathedral. Yun yung start ng 9-day novena. Yun Kaeli, para siyang Nazareno sa Quiapo, na smaller scale. Yung estimate ngayon ng mga nag-attend, between 1.5 to 2 million na tao, eto hindi ko ito minimiss. Yung kwenta ko nga Kaeli, mula grade 4 siguro ako, talagang required sa amin sa school kasi Catholic school ako, required sa amin na every year sumama. Tapos nung hanggang nagtrabaho na ako, hindi ko siya minimiss except yung isang taon na nasa Amerika kami kasi nag-aral yung asawa ko. Parang yun lang yung taon na na-miss ko siya. Tapos marami na akong recruit Kaeli. Maraming mga kaopisina mula nung nasa Congress ako. Hanggang ngayon na nasa Office of the Vice President ako, marami ako naaaya, na yung naaya ko every year na din pumupunta. Yan po. At talagang yan po, no? Kanya-kanya pa na ng palataya. At ang alam ko sa Cebu, ma'am, parang may gagawing pagdiriwang pero parang ayaw ata. Matabang malakay niyan. Yung tungkol po sa simbahan po ito, no? Siguro Kaeli, sa Cebu kasi yung dinadayo, yung sinulog eh. Sa amin naman, talagang kahit yung mga pamilyang may mga family members na wala na sa Naga, mas inuuwian nila yung fiesta kaysa Christmas. Kaya masaya talaga sa amin. Parang yung September Kaeli, parang mga 5 araw yata walang pasok yung mga paaralan sa amin. Talagang parang humihinto yung regular na buhay pag September dahil sa fiesta. Okay. Okay, samantala sa mga kababayan natin, at sa nagdaang linggo, ma'am, ano po ang mga tignan? Dumating ako Kaeli galing sa Amerika nung Lunes. Lunes na umaga ako dumating, pero nung hapon dumiretso na ako sa 2019 Ramon Magsaysay Awards. 5 yung awardees ngayong taon. Ang isa doon si Ryan Cayabyab. Siya yung galing Pilipinas. Yung 4 na ibang awardees galing South Korea, galing Myanmar, galing India, saka galing Thailand. Kaeli doon sa grupong yun, parang kung hindi ako nagkakamali, 2 yung journalists. At talagang kinikilala sila sa pagiging matapang sa gitna ng isang napakahirap na panahon. Nakita ko Kaeli, itong Ramon Magsaysay Awards, parang ino-honor dito yung mga modern day heroes eh. Yung mga bagong bayani, pero karamihan talaga umuusbong sila dahil humaharap sa matinding kahirapan at naging maayos at matagumpay yung kanilang pakikibaka. Si Ryan Cayabyab naman Kaeli, kilala natin lahat, institusyon. Institusyon na sa musika dito sa atin. At napaka-proud moment na makita na nagtatanggap siya ng Ramon Magsaysay Awards. Kasi sinasabi nga Kaeli, parang Asian version ito ng Nobel Peace Prize. Talagang prestigyoso po. Oo. Yun yung Lunes. Tapos yung Miyerkules may mahalaga din na hindi naman event, pero meeting dito sa opisina. Yung bisita natin, mga representatives galing sa CSIP Gores and Velayo, yung SGV, saka Ernst & Young. Meron kasi kami, Kaeling, napakagandang project with them. In-adapt nila, kasi di ba accounting and auditing firm sila, in-adapt nila yung MSU Marawi, yung Mindanao State University. Pumili sila ng 20 mga accounting students at dinala nila dito sa Manila for 1 month para sa on-the-job training. Pero ito, Kaeli, libre lahat. Libre yung pamasahe papunta, libre yung tirahan dito. Meron pa silang daily allowance. Ang kabutihan nito kasi sabi nga nila nung sinisimulan pa lang namin yung project, parang para sa mga estudyante at mga magulang, too good to be true.
Pero nangyari at nag-graduate na yung first batch. At pinag-usapan namin ngayon dito yung mga susunod na batch. Yung kabutihan dito ka, Ellie, kasi halimbawa sabi nila, yung dinala dito, 20 yung kanilang ni-recruit, pero yung 3 daw hindi pinayagan ng magulang. So 17 lang yung pumunta. Talagang napaka-productive nung kanilang experience. At parang nabigyan sila ng pagkakataon na hindi lang makapunta sa Manila kasi karamihan sa kanila first time sa Manila. Pero makita yung mundo sa labas ng Marawi. Na binigyan sila ng pagkakataon na makita na napakadaming possibilities ng kanilang kursong kinuha. Gulat na gulat nga yung Ernst & Young sa KSGV kasi sobrang huhusay din ng mga estudyante. Nung Webes ka, Ellie, lumipad na ako. Nag-aeroplano ako nung hapon, papuntang Naga. Kasi hinabol ko yung Bishop Gain sa trade fair. Kasi yung ating mga farmers na inaasikaso doon under Angat Buhay, yung umasenso sa Kabuhayan Farmers, nag-participate sa trade fair. Nakipag-meeting ako sa may-ari ng isang malaking mall sa amin. Meron siyang 80 branches all over Bicol. At nagkaroon ng isang kasunduan na magsusupply na yung ating mga farmers sa kanila. Kaya yung mga initial order nila, nalulula yung ating mga... Kasi ito yung mga maliliit na mga magsasaka. Ang in-order nila, tonelada ng mga gulay na hindi na nila kayang ma-supply. Kaya pagkatapos ng kaeli ng fiesta, magkakaroon kami ng General Assembly ng farmers para inaaya na natin na mag-specialize sila. So, yun yung ginawa ko noong Thursday. Tapos yung Friday ngayon, traslasyon. Kahapon, bumalik na ako dito. Ayun na po. Kala ko nga, pupunta pa kami na Sunday. Oo nga hindi naman. Kasi yung traslasyon nga Friday pa. Yung susunod, sa susunod na weekend ka, Ellie, yung pinaka-end kasi ng fiesta, nag-end yung fluvial procession sa Sabado yon. Kaya andun ulit ako sa Naga. Okay, ma'am, kanina binabagit ko yung sa CBCP, yung plano nila sa 2021 na yung sa celebration ng ika-500 taong anibersaryo ng yung pagdating dito sa Pilipinas ng Christianity. Mukhang ang gobyerno ay matabang at hindi tutulong. Hindi ko so kayo bilang isang Katoliko. Hindi lang naman siya ka-Eli, parang selebrasyon ng mga Katoliko. Pero bahagi siya ng kasaysayan ng ating bansa. So yung sa akin, sana hindi tingnan yung relihiyon. Pero tingnan na ano ba yung papel ng pagdating nila dito sa kabuuang kasaysayan ng ating bansa. Kasi napakalaki. Sana yun yung lens na gamitin. Ano nga ka-Eli kahapon na umaga, nag-attend ako ng isang event sa amin. Event siya ng Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Sa partner ng aming opisina. Napakaganda nung sinabi ng mga elders nila na ang aming simbahan bukas ito sa lahat. Hindi lang ng mga members of the church. Pero bukas ito sa lahat na denomination, sa lahat na paniniwala. Tingin ko yun yung parang mirror ng dapat na ugali ng bawat isa sa atin. Na iba man yung pananampalataya, iba man yung simbahan na pinanggalingan, na magkakapatid pa din. Sana ganon yung pagtingin na hindi dahil may mga samaan ng loob sa leaders ng Catholic Church. Pero bilang mga Pilipino, yung pag-celebrate ng isang malaking event bilang mga Pilipino, dahil napakahalagang bahagi siya ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Malaki po ang papel dito ng gobyerno, pero parang ang Pangulo, parang matabang po. Sana magbago pa naman, Kael. Okay, samantala sa iba pa natin mga issue at ito kasi may binabanggit na yung una talaga narinig ko mismo sa speech ng ating Pangulo na itabi na muna natin yung arbitral ruling dahil sa yung 60-40 na hatian. Kaya tayo, Kaeli, nag-statement. Kaya tayo nag-statement kasi nabahala tayo sa payag ng Pangulo. Parang sinasabi niya, papasok tayo sa isang joint exploration deal with China, 60% yung sa Pilipinas, 40% sa China. Pero nakita naman natin, Kaeli, yung transcript, talagang sinabi ng Pangulo na iset aside yung arbitral ruling. In fact, kahapon, nasa balita, lumabas ito sa ilang pahayagan na may sinabi pa yata siyang ito yung hiningi. Ito yung hiningi ng Chinese premier na papayag sila sa isang 60-40 deal basta iset aside yung arbitral ruling. Although may
may contrary statements nito yung ating DFA secretary. Sabi niya hindi naging demand yun. So hindi natin alam kung ano talaga yung nag-transpire. Pero yung sa akin lang Eli, klaro yung transcript. Lumabas ito sa lahat na pahayagan. Hindi ito parang chinambahan natin. Bago tayo naglabas ng pahayag, tiningnan natin yung lahat na transcript at klarong-klaro yung sinabi ng Pangulo. Ako narinig ko mismo yung speech Hindi ko narinig yung speech, nabasa ko yung mga transcript na lumabas sa pahayagan. Pero yung sa akin Eli, ngayon hinihimas ng presidential spokesperson na hindi yon yung gustong sabihin. Pero yung pinakapunto lang nito, kaya nga tayo nag-statement kasi obligasyon natin maging maingat sa mga sinasabi. Kung hindi yun yung gustong sabihin, dapat sana hindi sinabi. Diba? Kasi pag sinabi mo, pagpahayag ng Pangulo, policy na yan ng bansa Diba? Kaya tayo nagre-react kasi nakakabahala yung pag sinabi mong hindi kailangan i-set aside. Ano yun? Napakalaking bagay yun pagdating sa sovereignty natin. Yung sa atin, yung ating konstitusyon, pinapayagan naman na yung gobyerno pumasok sa mga kasunduan na hindi naman kinakailangan i-set aside yung arbitral ruling. Yung sa akin lang, Eli, anytime pwede tayong pumasok sa kasunduan, pero wag naman tayong papasok na may kapalit. Na ang kapalit, parang gini-give up natin yung ating karapatan sa sarili nating pag-aari. Marami po nagsasabi ng expert dahil dapat maging maingat tayo dahil sa baka pwedeng gamitin sa atin, balikan yung ganyang deklarasyon ng ating Pangulo na parang inayawan na natin. Ito pong arbitral ruling. Totoo. At tayo naman Eli, parati nating tinitingnan yung opinion ng mga eksperto. Kaya nga natatawa ako doon sa statement ni Presidential Spokesperson. Ano nga po sabi nga? Kasi sabi, kayo po BP ay litong-lito. At hindi nyo raw po naintindihan. Ano ba talaga? Totoo yun Eli. Litong-lito talaga ako. Kasi ang sinasabi ni Pangulo, iba sa sinasabi niya. Nagsabi si Pangulo na i-set aside yung arbitral ruling. Ang sabi niya, hindi yun yung gusto sabihin. So talagang tama siya, litong-lito ako. Pero nakakatawa lang yung sinabi niya na gamitin ko daw yung N6 ko as a lawyer, saka yung maternal N6 ko. Precisely, yun nga yung ginamit ko, kaya ako nag-make ng statements. Kasi nakakabahala yung pahayag. Pero sa akin lang Eli, hindi lang basta kumontra. Pero sinisiguro natin na bilang lingkod bayan, meron tayong obligasyon na pag may masamang pahayag o may masamang nangyayari, kailangan tayo magboses. Kahit pa sila magalit sa atin. Itong statement na to, ang implications saka ang repercussions nito napakalaki. Hindi lang sa atin, pero sa future generations. Isipin mo, binaglaban na natin, tapos i-give up natin yung binigay na sa atin. Yung may declaration na atin, i-give up natin just for a deal with China. Yung sa akin lang, pwede namang, naalala ko Eli, merong linabas na statement si former Foreign Secretary Albert Del Rosario na sinasabi, ito Eli, eksperto to, na sinasabi niya na yung konstitusyon natin inaalaw tayong pumasok sa mga agreements. Pero merong mga kailangang masatisfy bago tayo pumasok sa agreements. Number 1, dapat makakabuti yun sa atin. Number 2, dapat hindi tayo madadalahan. Hindi tayo mababawasan at sisiguraduhin na makakabuti yun sa ating ekonomiya. Kaya sa akin Eli, baka sa susunod, pag-usapan na nila kung ano ba talaga. Mag-usap muna bago magsalita. Halimbawa si presidential spokesperson siya ng Pangulo. Dapat pareho yung sinasabi nila. Ngayon parang tagapagpaliwanag. Hindi po, tagapagpaliwanag. Kasi ako matagal ako nag-cover sa Malacanang at naging presidente rin ng Malacanang Press Corps. Kapag ang Pangulo ay nagsalita, yun na yun. Iyan na po ang polisiya ng administrasyon. Kaya ngayon yung pinopoint out natin Eli. Kung yung sinasabi niya litong-lito tayo, talagang litong-lito tayo. Kaya tayo bumoboses kasi hindi naman pwedeng matapos sa kalituhan dahil sa mga
pahayag na hindi nakakabuti sa atin lahat. Siguro kausapin ni Secretary Panelo yung bata yung sa isang noontime show Oo na gusto niya maging sundalo para ipagtanggol ang Pilipinas laban sa China. Mabuti po yung bata. You know, marami na nilito, pati nga sa Soji Bill eh. Oo, Ang linaw po ng speech ng Pangulo. Ako mismo narinig ko kasi nakikinig ako ng mga speech niya para sa aking mga komentaryo. Ang linaw, tapos kinabukasan, binago. Pero naging practice na kasi ka Eli na magpapahayag yung Pangulo, i-correct ng presidential spokesperson. Parang hindi yata ganun yung... Baliktad po. Diba? Baliktad. Dapat yung Pangulo yung nagko-correct, diba? Kasi yung sinabi niya is policy. Tama. So, yung pinakatanong lang, ano ba talaga? Talagang, tingin ko hindi lang ako yung nalilito, pero marami pang ibang tao yung nalilito. O ano ba talaga yung gustong sabihin? Sasabihin, isa-set aside yung arbitral ruling, sasabihin, hindi yung gustong sabihin. Talagang magdadala yun ng kalituhan. Opo. Okay, at sa mga talumpati rin, ako mismo napapakinggan ko rin na isa ho kayo sa talagang personal na binara ng Pangulo at hindi raw kayo, abogado raw ho kayo, pero hindi kayo nagbabasa. Ito, ma'am, may kinalaman at napag-usapan din natin dito sa Biserbisyong Lenny, yung pagtanggap po ng mga regalo ng mga pulis at iba pang public officials. Kaya klaro yung batas. At hindi lang isang batas yung nagsasabi na bawal yun. Meron tayong tinatawag na Republic Act 6713. Kung hindi ako nagkakamali, Section 7. Sinasabi niya, Section 7C yata, hindi ko na maalala, pero sinasabi niya, Section 7C o Section 7D. Sinasabi niya talagang bawal. Kung ang pagtanggap ng regalo by reason of your office. Meron nga siya. Kahit na indirect, ma'am eh. Diba? Parang nakalagay rin, maliwanag eh. Totoo ka, Eli. Meron siyang sinasite na parang exceptions, yung parang from foreign organization. Hindi ko ka, Eli, naalala yung exact words. Pero sinasabi niya, yung exceptions, halimbawa pagbigay ng scholarship grants. Hindi yun bawal. Basta makakatulong yun sa trabaho mo. Halimbawa, meron sa'yo nag-imbita. Meron sa'yo nag-imbita ng parang yung nangyayari sa akin. Nag-imbita na mag-deliver ng speech. Yung nag-imbita sa'yo, siya yung gagastos sa pamasahe mo, sa accommodation mo. Kung yun, yung cost niya parang regular, pwede yun. So, very specific ka, Eling Batas. Meron tayong presidential decree. Meron tayong isang presidential decree na very specific. Mas stricto nga yun ka, Eli, parang 1970... Kung hindi ako nagkakamali, 1971 o 1973 pa yun pinasa, na sinasabing bawal talaga. Meron tayo sa revised penal code na sinasabing crime yung pag-commit ng indirect bribery. Pero yung pahayag niya kasi ka Eli noon, sinasabi niya na kung merong nagbibigay sa iyo by reason of your office, tanggapin mo. Talagang yung sa akin, ewan ko lang kung anong libro yung hindi ko nabasa, pero ka Eli, very specific naman. Parang yung batas, yung wording niya, parang hindi naman nagli-leave ng any doubt na sinasabing bawal talaga. At mismong ang Civil Service Commission nagsabi rin Sila nga nagsabi. So, alam natin yung ka Eli. At matagal nang binabanggit po yan sa gobyerno, talagang bawal. Sa practice ka Eli, ang hindi bawal yung galing sa sarili mong pamilya. Yung mga dati mong kaibigan na hindi naman konektado sa trabaho mo, yung mga customary na hindi connected sa trabaho. Pero yung statement niya kasi ka Eli, narinig mo naman, sinasabi niya by reason of your work. Opo. Yun yung bawal. Kasi kaya nga sa mga nakaraan na ipinagbabawal, di ba, ma'am, yung sa airport, totoo. Nabatiin ka, alam ba, oy, Merry Christmas. Kasi parang intensyon manghihingi ka. So pinagbawal yun, ma'am, di ba? Totoo. So pwedeng doon pinanggalingan yun. Ano nga ka, Eli? Klaro naman na pagkonektado sa trabahong ginagawa mo, inaasahan mong gawin, bawal talaga. Talagang yung pinaka-exception niya lang ka, Eli, yung hindi konektado sa trabaho. Apo. Okay, samantala ang oras na natin, ang bilis po ng oras, at maya-maya mga 9:25 na. Pero samantala, ito ho, kasi yung ating Armed Forces of the Philippines at siyempre Defense Department, may mga pogo na parang malapit po sa mga military camps, di ba? Sila po ay naalarma. Opo.
Pero talagang nakakagulat yung telco. yun. Bakit biglang ang AFP ay pumasok sa isang kontrata dito po sa Mistatel Consortium na alam naman natin ang kasosyo nito yung mga Chinese at yung gobyerno po ng China. So ano ho kaya rito? Eli, dalawang bagay. Una, magtitiwala tayo ng yung AFP, alam yung ginagawa nila. Inaasahan natin na hindi naman nila ipapayag kung ito ay threat sa ating seguridad. Pero on the other hand, makikita din natin, marami ng mga bansa na kahit nga pagpapasok ng Chinese telcos, worry sila. Halimbawa yung US, yung Canada. Yung Huawei nga ba, di ba? Naging talagang pinuntirya ng US yun Apo. Dahil nga sa naging ugali na ginagamit yon para mag-gather ng intelligence. So yun yung dalawang mukha nun. Hindi pa naman napipirmahan ni Defense Secretary yung kontrata. Pero meron ng pahayag yung AFP. Ako naasahan natin, alam nila yung ginagawa nila. Na hindi naman nila para isusugal. Hindi nila isusugal. Ilalagay nila sa alanganin yung seguridad natin. Yun na lang yung pinangahawakan natin. Alam naman natin na yung ating AFP, mga professionals yun. Sana meron silang nalalaman na hindi natin alam. Pero yung pagpahayag pa din ng pagkabahala, ginagawa natin. Opo. Kasi kunin po natin ang binanggit ho ng isang defense analyst na si Jose Antonio Custodio. Ang sabi niya, tanga o estupido ang Beijing kung hindi nila sasamantalahin. Kasi ibig sabihin nandyan alam nga naman di samantalahin kung makakuha na yung... May practice kasi Eli, di ba? May practice. Talagang ginagamit nila to gather intelligence. So, anong kaibahan ng mga ilalagay dito sa atin? Yung wala nga mang paalam di ba? Talagang kukuha Yung ibang bansa, ito lalong legal na. Yung ibang bansa, yung mere fact na pagpapasok, ano na sila, parang red flag na yun sa kanila. Tayo hindi lang natin pinapapasok, pero talagang ilalagay pa sa loob ng military installations. Ayun, opo. Parang inihain pa natin sa kanila para mas madali nilang makuha. Sana naman ako Eli, buo yung aking tiwala na sana tama naman yung pagdesisyon. Hayaan, hintayin muna natin kung ano yung mga susunod ng pangyayari. Pero siguro hindi naman mali na magpahayag tayo ng ating pagkabahala. Opo, bilang isang Pilipino, siyempre, yung ating interest dito, yung buong bansa. Oo. Kasi sila yung mga opisyal naman ng ating gobyerno, nandyan lang yan, tapos aalis din naman. Pagkatapos ng 2022, diba? Na naman. Pero yung AFP naman Eli, mga professional. Isang institusyon po ito na talagang... na alam yung ginagawa. So sa atin, yun yung pinangahawakan natin ngayon. Pero tingin ko okay lang na nagpapahayag tayo ng pagkabahala. Opo. Okay, samantala sa iba pa nating issue, at ito yung napaka-importante nito, yung usapin ng bigas. Kasi talaga ang dami pong mga nagreklamo ng mga magsasaka na parang ang sabi nila itong rice tarification law ay nagsilbing parusang kamatayan sa kanila at sa kanilang kabuhayan. Yung sa naalala ko campaign pa, senatorial campaign for 2019, pumunta ako sa Nueva Ecija. Talagang ang lakas ng pagpaabot ng statement sa mga rice farmers doon. Kung gaano sila naapektuhan. Pero ito Eli, recent lang. Kasi may mga magsasaka nga kaming tinutulungan sa Camarines Sur. Kausap ko mismo yung DA nung Thursday. Kausap ko mismo yung DA. Sabi niya doon daw sa amin, pagbasa, meron pang bumibili ng 8 lang. Talagang sobrang bagsak. Grabe. Although may parang may agreement na ang DA, saka may pahayag na din ng NFA, na parang pinakamababang bili pagbasa ay 14, 14. Tapos yung bili nung 14% or less na moisture ay 19. Mabuti-buti ito kasi hindi magagrabe yung ating mga magsasaka. Pero yung sa akin, marami namang ginagawa yung DA ngayon Eli, para at tayo, ina-appreciate naman yun, para ma-mitigate yung effects. Pero sana yung pang long term. Hindi lang na reactive dito sa nangyayari ngayon. Pero moving forward, paano ba mas magiging long term yung tulong? Yung mga LP, senators and congressmen Eli, may final na resolution sa Congress, sa House, saka sa Senate, na hinihingi nila, medyo magkaibang konti yung version. Halimbawa sa House, yung hinihingi nila
na yung 13 billion, yung 13 billion kasi yung 9 billion na yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Saka may dun sa 10 billion na tulong, may tira pa daw na 4 billion. Ang hinihingi sa House ng mga LP congressmen, ibigay na yon, i-release na yon bilang tulong sa mga rice farmers para maibsan naman yung kahirapan na nararamdaman nila dahil dito. Yung sa Senado naman, sina Senator Kiko Pangilinan, parang hinihingi nila yung 10 billion, na yung 10 billion na RCEF, saka yung kung ano man yung tariffs na nakukolekta, ibigay na. Kasi naalala natin, Eli, yung train law. Tama. Kasi bago, ma'am, yung bill pa lang hong rice tarification law na yan, bill pa lang, yun na agad binabanggit yun. Yun na yung binabanggit ko dahil sa experience sa train. Yun, sa train law po. Kasi yung batas mismo, may safety net. Halimbawa yung sa train, kung naalala mo, Eli, yung safety net niya, magbibigay siya ng 200 pesos a month. Pero alam natin na ang tagal na nilang nararamdaman yung epekto, hindi pa nare-release. Parang nangyayari ulit ngayon. At hindi pa napipirmahan yung batas. Yun na yung concern natin, di ba? Tama po. Na sana kung merong safety nets, ibigay na in advance. Kasi hindi naman to, Eli, mga mayayaman na merong pagtustos. Pang-abono or ano. Di ba? Ang kailangan nila, na pag tinamaan sila, meron na sila. Pag tinamaan sila, meron na silang wala naman silang savings, ma'am. Wala. Ano to? Isang kahig, isang tupa eh. Karamihan nga, yung produce nila nakasanla na. So, para sila pa yung sasalo, tapos saka na lang sila tutulungan. Yun yung mahirap. Kaya, ma'am, yung kasabihan na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Pero nakikita ko naman yung mga pahayag ni DA Secretary William Dar. Very positive naman, Eli. Mukhang talaga naghahanap ng mga paraan para maibsan. Pero yun nga, yung hiling lang natin, sana mas long term, na maunahan na yung solusyon bago pa man ramdam na ramdam yung problema. Kasi kawawa talaga sila. Halimbawa sa amin, Eli, sa programa namin, naaaya na namin yung mga ibang mga rice farmers na sumubok ng ibang pananim. At marami sa kanila yung talagang willing. Halimbawa, yung sa Pili. Sa Pili Camarines Sur, merong mga rice farmers doon na last year pa o early this year, nag-shift na sila sa gabi. At ang kinikwento nila, kasi kasama sila doon sa aming trade fair, ang kwento nila, mas maraming kita nila. Pero ilan ba yung ganon? Diba? Ilan ba yung... Ang pag-shift kasi, Eli, ng kinasanayan, ng mindset, talagang mahirap. So, yung sa akin lang, baka pagtulong-tulungan, ako yung experience ko, Eli, sa DA namin, talaga napaka-responsive. Pero hindi ko alam kung buong bansa ba, ganito din. Kasi yung iyak talaga ng ating rice farmers ngayon, napakalakas. Apo. Okay, so abangan po natin at sana masolusyonan yung binabanggit nila na nagkakaroon po ng rice hoarding sa mga imported na bigas. Yun na nga. Parang naaabuso pa. Naaabuso pa ng mga kapitalista at ng mga importers. Wala pang findings, pero parang may lumalabas na gano'n. Sana hindi totoo. Apo. Okay, sa iba pa nating issue, ito na ho, ma'am, yung controversial na GCTA law at nagkakaroon po ng pagdinig dyan po sa Senado at parang ako, obserbasyon, parang medyo nalihis ng kaunti. Kasi nasisisi po yung nakarang administrasyon, particular siya na dating DILG Secretary Mar Rojas at dating DOJ Secretary na ngayon Senator Lele de Lima. Parang husay nga maglihis ka, Eli. Pero ito, okay naman na tanungin sila. Okay naman na tanungin sila kung bakit ba yung IRR hindi kasama sa mga exceptions, yung mga nag-commit ng heinous crimes. Pero hindi ito yung issue, Eli. Ang issue, yung corruption sa pag-a-avail ng GCTA. Ang dapat sana yung tutok ng issue, sino ba yung mga corrupt na mga Bucor personnel na nagiging instrumental sa pag-grant ng mga GCTA na dapat sana hindi pa naman i-grant. Gaya nito yung computation para kay Mayor Sanchez. Mali talaga yun. Hindi dahil sa batas, pero yung application mismo.
nakita natin sa hearing sa Senado na pati yung pag-avail ng medical yung parang hospital pass. Hospital pass. Talagang binabayaran. Apo. Ito dapat yung imbestigahin. Isa pa matindi, ma'am, yung nangyari na naisama yung pangalan ni Janet Lim Napoles. Ayun nga. Tapos ang kaso, rape. Pero mari ba magkamali ng computer doon? Kasi ng mga listahan? Tingin ko ka, Eli, hindi yung okay naman na tanongin yung batas, pero side issue kasi yun eh. Ang tanong, ito mga nangyayaring ito, dahil ba to dun sa batas o dahil sa implementasyon ng batas? Apo. So, ang tanong muna, dun ba sa implementasyon ng batas, ano yung pang-aabuso sa kakorupsyon na nangyayari? Kasi pag nilihis mo yung usapin na ang bine-blame mo na yung gumawa ng batas, yung dating mga nangungurakot ay makakalusot na naman. Apo. Pero ako naman, ma'am, pagtanaw ko dyan at sinubaybayan ko yung isyong yan, sabihin natin na lahat ng batas o IRR hindi perpekto. Yung sa IRR, talagang sabihin natin may mga butas. Pero nung maupo at naging OIC na ngayon si Justice Secretary Kagiwa, naglabas ng department order. Hindi, Justice Secretary noon siya, ma'am. Hindi, ma'am, yung dating naging OIC na ngayon ay Justice Kagiwa, naglabas siya ng department order na kung saan pag hinus ka, dadaan sa SOJ. Totoo. So, parang, hindi naman yun nasunod. Yun ang hindi po sinunod ng kasalukuyang Justice Secretary. Yun nga yun po. Ang problema lang ka, Eli, tama yun. Marahil ay nakita nila na hindi na-include yung heinous crimes doon sa mga exceptions. Yun yung kakulangan marahil ng IRR. Kasi sa batas nandun eh. Apo, nasa pero batas. sa IRR wala. Pero ang punto nga, ito ba yung pinaka problema natin ngayon? Kasi mukhang isa lang ito sa maraming problema. Pero mas pinaka problema yung korupsyon. Tama. Kaya nangyayari ito dahil sa matinding korupsyon, yun yung tutukan. Yung sa akin, kung mali yung IRR, di maggawa ng technical working group na i-amend yung IRR, kung ano bang dapat gawin. Kailangan bang i-amend yung batas? I-amend yung batas. Pero huwag naman iwanan yung usapin ng korupsyon. Kasi yun talaga yung pinakabuod ng lahat ng ito. Okay, so talagang ang matindi ho dyan sa NBP ay nagpapatuloy pa rin yung mga pagmayaman ka, kahit sa loob ng bilangguan ka, magandang buhay mo. Ibigay natin ka. Parang yun nangyayari ngayon, yung mensahe, pag mayaman ka, pwede kang makalusot. Pag mahirap ka, sorry ka na lang. Apo. Okay, samantala, ang oras na natin, 9:39 na po ng umaga. Napakabilis ng oras. Sa huli nating issue, ma'am, at ito, bagamat meron pong tagubilin dito, ang Supreme Court na ang magkabilang kampo, bawal magsalita tungkol po sa detalye ng issue ito. Pero sa pangkalahatan, ano po ang masasabi nyo? Kasi ang sabi po ng Supreme Court, tapos na po, na-submit na ni Associate Justice Benjamin Kagiwa yung kanyang report sa PET. So, ano pong reaksyon nyo rito? Hindi ko kasi Eli pwedeng i-discuss. Yung detalye, hindi po. Pero parang pagbigay lang ng konteksto. Noong nag-file ng kaso si Bongbong Marcos, during the preliminary conference, marami siyang probinsyang kine-question. Parang during the preliminary conference, yung naging agreement sa kanya, sa kasaang korte, na sinasabing, pumili ka. Pumili ka ng tatlong probinsya na best exemplifies the fraud that you are talking about. So, ang gusto sabihin, ikaw yung pumili, alin na probinsya ba yung nagpapakita na talagang may dayaan? Para patunayan. Kasi ang usapan, pag nakita natin dito sa tatlong pilot provinces na pinili mo na talagang may dayaan, itutuloy natin yung pagbilang. Kasi ang daming probinsya Ang daming probinsya yung kine-question. Pero pag pinili mo yung tatlong pilot na wala tayong nakita, i-dismiss na natin yung kaso. Kasi magastos. Hindi lang magastos sa parties, pero sa court din, sa dami ng trabaho ng court. Tama, naubos ang oras doon. Ang dami na-question na probinsya. So, siya yung pumili. Hindi kami, hindi yung korte. Siya yung pumili. Ang pinili niya, Kamsur, Iloilo, Negros Oriental. So, yung nangyari during the past 3 years,
binuksan. Nagkaroon ng revision. Binuksan yung mga balota, tiningnan ulit yung 3 probinsya. So, eto ngayon yung inaasahan natin na sabi ng Korte Suprema nung September 9 yata yon, nag-submit na daw ng report si Justice Kagiwa kasi siya yung naka-assign sa kaso. Yung revision, si Justice Kagiwa, nag-appoint siya ng 3 parang head revisors na magsusupervise ng lahat. Ang isa doon si Justice Vitog, mga taong kilala because of their integrity and probity. So, nagkaroon ng revision. Hindi namin alam kung ano yung report. Kasi, so, yun ang aabangan po natin. Yun ang aabangan natin. Pero kami kasi, Kaeli, confident kami kasi meron naman kaming mga watchers. So, kami, in fact, last month pa, nag-file na kami ng, last month o 2 months ago, nag-file na kami ng motion na kung pwedeng desisyonan na. Yan, opo. Kasi sa amin, Kaeli, pag na-desisyonan na to, hindi na magkakaroon ng kalituhan. Pag na-desisyonan na to, hindi na magkakaroon ng platform si Marcos na maggawa ng maraming propaganda sa kasinungalingan. Di ba siya yung nagpo-promote ng pagtawag sa akin na fake VP, siya daw yung tunay na VP. Pero pag nagdesisyon ng Korte Suprema, malalaman natin ano ba talaga yung totoo. Kaya makakabuti sana sa amin, Kaeli, na magdesisyon na. So kami, hinihintay namin yung ano ba talaga yung nasa report ni Justice Kagiwa, saka sana yung Korte Suprema, pag nagdesisyon siya, base doon sa report. Dahil, syempre, yung report, yun yung nagpapakita kung ano talaga yung nangyari. Kasi kung hindi niya yung susundin at sabihin natin magpapatuloy, yung 3 probinsya, Kaeli, 3 years. Ito, ilan pa ba yung natitira? So, ang tagal. 22 pa. Parang nagkakaroon lang ng yung pinagbumula ng maraming fake news. Pero pag nagdesisyon na to tapos na, wala na siyang platform para maghasik ng kasinungalingan. So sa amin, gusto sana namin yung tapos na. Matapos na ito. Para alam ng tao kung ano talaga nangyari noong 2016 election. Bagamat nililinaw natin na hindi po natin pinangungunahan, no? Kung ano man ang formal. Hindi natin alam din, Kaeli. Hindi natin alam. So, yun sa atin, pag-provide lang ng context. Pero kung ano yung detalye nung nangyari sa loob, bawal tayong mag-discuss. Kasi may mga aligasyon yung kampo nila na nagde-declare na raw po kayo na kayo nanalo. Tapos meron din namang sa kampo nila na kapag naging favorable sa kanilang desisyon, sila naupo. Kaya nga ako sa aking radio program kumuha ako ng isang dating official ng COMELEC na niliwanag natin si Attorney Goyo Larrazabal na kung ano man desisyon yan, kung pabor man kay Mr. Marcos, diretso ang pagbibilang sa 22 na probinsya. Nakita ko nga, Kaeli, parang may campaign na ngayon para siraan yung justice na involved sa kaso. Nakakalungkot. Ay, nga po, tama. May mga ganun. Nakita ko na marami ng paninira na ginagawa. Sana wag naman ganyan. Sana hintayin. Alam naman nila kasi hindi lang naman kami yung may watchers, Kaeli, sila meron din. So, alam nila kung ano nangyari during the revision. So, panawagan nyo, ma'am, na irespeto na magkabilang panig, ano man desisyon. Oo. Saka ang dasal naman natin, Kaeli, na sana yung Presidential Electoral Tribunal, yung desisyon nakabase talaga sa kung ano yung nangyari during the revision. Kasi ito naman yung parang pinakabuod ng exercise. Kasi halimbawa, hindi susundin yung resulta nung yung revision, parang sayang yung naging ehersisyo. Ayun.